Hello everybody! Welcome back to my channel, Mommy Love Vlog. And ako nga po pala ulit si Mommy Love. So for today's video is tatalakayin naman natin tungkol sa long service pay or severance pay. Okay, so ito yung tinatawag nating parang lump money. Makukuha natin kung tayo ay nagtrabaho ng 5 years pataas sa ating amo. So, ano nga po ba ang long service pay? So, ito guys, na binabayaran ito ng mga employer. So, kailan nga ba binibigay ng ating amo ang ating long service pay? So, ito guys, unang-una is, ito yung not less than 5 years and is dismissed or the contract is not being renewed sa may mga reason na hindi ni-renew ng amo ang kanyang helper bukod sa pag-dismiss ng kanyang trabaho or terminate niya dahil sa misconduct na nagawa ng helper. Kailangan pa ring bayaran ng amo ang isang helper basta nagtrabaho ito ng 5 taong pataas. And then certified na hindi na unfit yung isang helper sa kanyang pagtatrabaho at kasalukuyang trabaho. And also, binibigay din ang long service payment kapag age 65 na po at pataas ang isang helper or senior citizen na hindi na siya kailangang magtrabaho pa at kailangan na niyang magpahinga or bumalik sa kanyang sariling bansa. And lastly is, kung namatayan or namatay ang helper during the service, kailangan ibigay ito ng amo ang iyong long service pay. And ito guys, basahin natin, if you have offered in writing to renew the contract or rearrange the helper under a new contract not less than 7 days before the expiry of the contract but the helper has unreasonably refused. Ayan, so tumanggi po yung helper, the offer, the helper is not eligible for long service payment. So yun guys, kapag tumanggi sa usapan, sa binasa ko, yung helper is hindi po siya eligible na tumanggap ng long service pay. So ito yung guys, yung nag-offer yung amo na i-renew ka and then tumanggi yung isang helper. Hindi po siya eligible sa long service kahit na nakamit po niya yung 5 years. So ibig sabihin, wala siyang matatanggap dahil sa anong tawag nito, pagtanggi sa pag-renew niya ng kontrata. So, heto naman guys, bukod sa long service pay is meron po tayong tinatawag na domestic helper severance payment. So, ano ba ang severance payment? So, take note guys magkaiba po ang severance payment at long service pay. So, basahin natin. Severance payment is the amount you are legally required to pay. Sa employer po ito. Ito yung babayaran na employee if the employer decide to terminate the helper prior to the expiry of the employment contract. So, hindi natapos yung kontrata and then terminate ka ng amo. Ayan, so kailangan babayaran ka ng severance payment dahil sa mga ibang rason, like for example, redundancy, and the helper has not less than 24 months. So, hindi po ito nag 2 years. So, brinake yung contract, amo ang nag-break sa contract. So, kailangan may severance payment yung helper na matatanggap. Bukod sa sahod na tatanggapin niya, kailangan bayaran niya yung pag-break niya ng kontrata or pag-terminate niya sa helper. Okay, so dito na tayo sa long service payment. Ayan, pag-usapan naman natin in terms of long service payment. Ayan, speaking of long service payment, ako po ay isang kandidata na makakatanggap ng long service pay soon. So, wala pa ngayon, so I hope so. And ang gusto ko lang is ipunin ko ito para pagdating ko sa Pilipinas is meron din akong konting naipon at maiuuwi. So, ang long service payment na tinatawag is, ito yung 5 years kang nagsilbi sa iyong amo na meron kang good performance. Ayan. So, 5 years pataas, meron kang matatanggap na long service payment. So, guys, take note, malaki-laki din po ito and libo din po ito yung matatanggap. And then, kailangan reckonable years of service. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ito. So, walang break contract and then ni-renew ka and then continuous yung pag-serve mo sa
amo mo. So, ito, two-third. Ayan, two-third ng ating sahod. And then, ita-times po kung ilang years kang nagsilbi sa amo mo. Okay guys, so ito naman ang tanong. Can a helper be entitled to both long service payment and severance payment? So, pwede mo bang matanggap ng sabay ang long service payment at severance payment? So, ang sagot po natin dyan is hindi po pwede. So, sabi dito, a helper cannot be simultaneously entitled to both long service payment and severance payment. A helper dismissed by reason of redundancy. So, yun kasi yung severance payment na tinatawag guys is na-dismiss siya dahil sa redundancy na tinatawag. And then, hindi natapos yung kontrata. At yun, dahilan doon is magbabayad ng severance payment yung amo. Babayaran niya yung kanyang pag-terminate. At hindi niya kinumpleto yung kontrata. Yun ang tinatawag na severance payment. So, iba naman ito sa long service payment. Okay guys, so sa long service payment is kailangan binibigay ito ng amo bago kanya, 7 days before matapos ang kontrata mo. Ayan, kung tinerminate ka ng amo naman is kailangan ibigay niya ito 7 days before na nagsilbi ka ng 5 years na pataas sa kanila. So, ano-ano naman yung mga offenses and penalties kapag hindi binigay ng isang amo ang mga, ang tinatawag nating severance payment o kaya long service payment. So, alamin natin guys, kailangan alam nyo to. Meron pong penalty ang isang amo kapag hindi nila binigay ito. So, ito guys ha, maaaring makulong ang isang amo hanggang 3 taon at pwede siyang magmulta ng $350,000 Hong Kong dollars. Okay? And sa severance payment naman, ay kailangan mag-notice ang isang amo within 3 months. Pagkatapos niyang dinismiss ang kanyang employer, pagkatapos niyang tinerminate. So, ang deadline ng kanyang pag-notice is na-extend din ito at na-approve naman ito sa Commission for Labor. So, ito guys is dumadaan muna ito sa labor. And then guys, kapag na-approvean yung severance payment galing sa Labor Department, kailangan na ibigay na ito before 2 months after ka mag-notice. After mag-notice yung employer ng severance payment sa'yo. Yes. And then sa termination. So, ano naman ang offenses and penalties kapag hindi binigay ng amo ang severance payment na tinatawag? Ito ay magkakaroon po sila ng penalty. Ayan. 50,000 Hong Kong dollars. Ayan ha. Ito yung multa kapag hindi binigay ng isang amo ang severance payment natin. Okay guys, so yun lang may share ko sa video na ito. Tandaan guys ha, iba ang severance payment at iba naman ang long service payment. So, ang severance payment is kapag ang employer not less than 2 years is tinerminate ka and meron kang matatanggap na severance payment. So, pwedeng kailangan dumaan ito sa labor at kapag ito'y na-approvean, kailangan ibigay ito ng amo before 2 months. Ayan, after siya mag-notice. At yun, at kapag hindi niya ito binigay, meron po siyang kaukulang penalty na 50,000 Hong Kong dollars. Ayan. And then, sa long service, meron ding kaukulang penalty ang isang amo kapag hindi binigay ng 350,000 pesos at maaaring makulong ng 3 taon. So, yan guys ha, mandatory ito na kailangan ibigay ng mga amo natin. So, tandaan nyo yung mga sinabi ko at sana'y may natutunan kayong ideas at informations tungkol sa mga benefits. Isa sa mga benefits na matatanggap ng isang domestic helper dito sa Hong Kong. Yan, yung mga long service at severance payment bukod sa mga holidays, sa mga tinatawag natin na bonuses. Ayan, ito yung long service payment. Okay guys, okay guys, kung nagustuhan nyo po ang video na ito, give me a thumbs up. Comment po kayo sa comment section sa aking comment section dito sa ibaba. And then, click nyo na rin ang subscribe button, bell all, ayan, para ma-notified po kayo sa lahat ng aking videos tungkol sa domestic helper po dito sa Hong Kong. Ayan, naantok na naman ako kasi patulog na naman yung mata ko. Ayan, maraming salamat po. Ayan, mag-ingat po tayong lahat at sa mga kababayan po natin na papunta pa lang dito sa Hong Kong is
Huwag po kayong mahiya at mag-comment po dito sa aking comment section. Sasagutin ko po sa abot ng aking makakaya. And good night, and matutulog na rin ako, and take care.